Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Nagiging car-centric sila because they're not yet, kumbaga, satisfied with our mass public transport system. Of course, lahat naman ng ginhawa, kailangan mo munang daanan yung sakripisyo. Nung nagpatupad pa ang MMDA, walang nagreklamo. Maayos. Actually, nadamay lang kami sa NCAP issue na yan because ever since naman ang MMDA standalone, kapag ang taong bayan ay ma-satisfied at ma-feel yung convenience ng mass public transport, mas kukunti ang magdadala ng sasakyan. Gandingan para sa kalikasan ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Research. Match up with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:13 gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray Simayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama po yours truly, ako po si Attorney Cam. Kamusta po kayo? It's Friday today. So yung mga expected na mga Honda employees, Honda DAT employees, ano daw yung Honda DAT? Ano yun alas 5 pa lang nakapila na sa Bandy Clock. Uso pa ba yung Bandy Clock ngayon? Yung iba kasi biometrics na lang So, Honda DAT, kailangan 5 o'clock Friday makauwi na kasi expected Saturday, Sunday, walang pasok. Yung iba naman po, up until Saturday may pasok, tapos Sunday, wala. So, talagang once a week lang yung kanilang day off, no? Swerte lang yung mga weekdays lang yung pasok, pero compressed work week naman yung kanilang arrangement. So, ang topic natin ngayon may kinalaman po sa VAUSI. Lagi po nating naririnig, VAUSI, i-VAUSI mo yan. Hindi nagbibigay ng suporta, i-VAUSI mo yan. Nananakit, i-VAUSI mo yan. Anong pinagpagawa? I-VAUSI na yan. Ano nga ba yung VAUSI, no? Yung VAUSI, ito po yung Republic Act 9262. Ang title po na ito, Anti-Violence Against Women and Their Children. VAUSI. Alam niyo po, kung iisipin ninyo, no, matagal nang pinaglalaban ng mga abogado, ng mga ibang mga I don't know, with the Congress, no, yung pinagkaiba po kasi ng adultery sa concubinage. I'm talking about having illicit relationship with other person, no, yung kung lalaki ang nagloko, kaya babae ang nagloko. And if you will notice, kung nakikinig po kayo ng mga previews, no, na mga episodes natin, when we talk about adultery and concubinage, parang laging lugi. No, lugi yung mga kababaihan dito sa dalawang krimen na ito. When we say concubinage, ang kinasuhan dyan yung lalaki kasi siya yung may third party. Pag adultery, ang kinasuhan dyan ay yung misis, no? At saka yung kanyang paramour na may third party, no? Pero kitang-kita yung diferensya kasi kapag concubinage, merong instances para ma-convict yung husband, no? So, unang-una, kailangan binahay niya yan dun sa kanilang conjugal dwelling o kaya naman sa iba, no? Binahay niya, pinakilala niya, misis niya o kaya naman, yung kanilang pagsasama, no? Yung scandalous talaga, no? Yung ibig sabihin, kahit na alam mo merong kang asawa, talagang pinaglalantakan mo, no? Proud ka pa, no? Na siya yung misis mo o kaya siya yung third party, no? So yung mga instance sa mga ganito, maaari kang makonvict ng concubinage.
Kapag halimbawa, nagkita lang kayo sa motel, may nangyari sa inyo, di mo naman siya binahay. Hindi mo naman siya tinira sa bahay ninyo sa conjugal dwelling. So, parang negative pa, hindi ka pa makakasuhan, no, ng concubinage. O hindi ka makakonvict rather. Pero ang adultery po, isang intercourse lang ng babae sa kanyang hindi asawa, no, yung kanyang paramour, maaaring makonvict na agad siya, no? See the difference? Tsaka yung sa penalty, magkaiba yan. Yung third party nung lalaki, yung spouse, no? Kapag yan po ay yun, na-convict, ano yan, distiero ang kanyang penalty, no? Meron lang certain kilometer away, no? Hindi siya po pwedeng pumasok sa isang lugar, no? Pero yung adultery, pag convicted niya, kulong din yung kanyang third party. So ganun po, no, magkaiba sa penalty, magkaiba sa elements. Parang kita mo, parang lugi kaming mga girls dun, ha. One intercourse, kasado agad yung yung crime of adultery. Samantala yung mga lalaki, kahit ilang beses silang mag-intercourse, kung hindi nila binabahay sa kanilang conjugal dwelling o kaya hindi nila binabahay sa ibang lugar, hindi ba sila maaaring makonvict sa kasong adultery? Kaya naman, tagal-tagal na nire-request na baguhin na to kasi unfair, sabi nila. Ang nangyari po, no, para kumalma ang mga kababaihan. So, sinulong itong VAUSI, Violence Against Women and Their Children. At naipasa ito. So, kung halimbawa na yung lalaki po, no, paulit-ulit na nakikiapid sa iba, o kaya paulit-ulit na merong marital infidelity, dito, papasok siya sa VAUSI. Marital infidelity. O, paano yan? So, mamaya tatalakayin natin ano ba yung mga grounds para makasuhan ka ng violation ng batas na ito, no? Ganda kasi. Ito po ay batas para maprotektahan ang mga kababaihan at ang kanilang anak, no, sa mga tinuturing natin na violence, no. Hindi lang ito physical. So meron pong mga iba't ibang mga physical, iba't ibang violence na tinutalakay po ang ating RA 9262. So mamaya, isa-isahin natin yan para maliwanagan tayo. At ang biggest question, okay, fine. Para sa mga kababaihan, ang tanong, lalaki lang ba ang pwedeng kasuhan ng VAUSI? Pwede ba yung ibang tao? Yan. Hello? Ngayon po, ang ating era ngayon, medyo liberated na tayo. Aminin man po natin sa hindi. Dahil before, pag nahuli ka ng tatay mo na may katabing matulog, kailangan pakasalan ka, kundi hahabulin ng itak yung lalaki. Ganon, di ba? Ngayon po, medyo ang kaisipan po, no, ay liberal na. So pag liberal na, ibig sabihin, meron pong mga relasyon na kung saan hindi po sila, bagamat hindi sila nagkakatuluyan, nagkakaroon po ng bunga ang kanilang pagmamahalan. So, I'm talking about kids, di ba? At kung hindi man po nagkaroon ng bunga, yung relationship nila, no? Kasi dati parang, yung mga lolo't lola natin, kapag nakipagrelasyon sila, isa, dalawa lang. Siguro marami na yung tatlo, no? Pero usually parang isa lang. Pero sa ngayon po kasi, no, aminin man natin sa hindi, merong mga ibang mga citizen po na kapag nakipagrelasyon, marami. So, iba pa yung seryoso, iba pa yung fling, iba pa yung MU. Ano daw ibig sabihin ng MU? Ano yan? Mag-un. may ka-mutual understanding, mga ganun. So, iba-iba, no? Pero,
sa era rin natin ngayon, dahil nga po liberated, medyo into physical relationship. Develop sila into nakikurious sila sa mga bagay-bagay. So, parang marami silang nakakarelasyon na they go physical. Hirap talaga kapag ito yung pinag-uusapan, no? So, nagkakaroon ng intimacy. Ibig sabihin, nagkakaroon ng intimate partners. Hindi lang basta relasyon na, intimate partners. And then eventually, sad to say, no, hindi rin sila nagkakatuluyan. So, papaano na, no? So, minsan may bunga, minsan wala. Pero, merong intimate relationship, no? Yung isang babae sa kanyang mga dating kinakasama, ex-live-in partners, ex-boyfriends, mga ganon. So, itong RA 9262 na to, ina-address nito yung mga violence against women and their children, no? Kasama yung kanilang mga anak, by their intimate partners, no? Katulad ng mga husband, ex-husband, live-in partner, former live-in partner, boyfriend, o kaya naman dahil medyo, again, liberated na ngayon, same-sex relationship, girlfriend, di ba? Dating partner, o kaya naman yung dati mong nakadate, ganyan. So, pasok dito sa RA 9262 kapag sila po ay nagsuffer ng violence. Yan. So, ang violence against women and their children, lagi natin napapakinggan, especially kapag nagbunga, tas walang suporta. Ano? Walang suporta? Mayaman yan, yung magulang yan, ganito. So, kapag ganito na merong mga usapin na may kinalaman sa suporta, o kaya, no, ginigipit yung mga kababaihan, tapos, kapalit, no, ng hindi pagsustento. So, pasok din dito sa RA 9262. So, marami po, no, marami pong mga bagay, no, na kapag sinabi mo yung bawsi, parang ang lawak niya, no, parang ang daming masasapul, ang daming tatamaan. Ayan. So, ito kaya medyo ang vowsy po ay pamilyar na pamilyar, no? Ito yung mga special law na hindi mo makakalimutan, special law na matatandaan mo kasi maaaring meron kang experience na ganito na napavowsy mo, kaya naman yung kaibigan mo nagtanong sa'yo dahil meron siyang experience. Vowsy, kamag-anak mo, kakilala mo, malayong kaibigan mo. So, ito po yun, no? So, again, ito po yung series of acts committed ng isang intimate partner sa kanyang sa babae o kaya naman sa kanyang anak, no? Basta meron pong relationship, fiancé, live-in partner, dating relationship, o kaya naman po sexual relationship, kasama po sila sa maaaring makasuhan. Okay. Paano po pag legitimate or illegitimate? It does not matter kung yan po ay legitimate o illegitimate yung anak. Basta kayo po ay nagkaroon ng anak o kaya yung partner nyo ay may anak at kayo ay ng abuso, ayan, pasok pa rin po kayo dito. So again, ang vowsy, so hindi lang po siya physical violence, meron din po tayong tinatawag na sexual violence. Meron tayong tinatawag na psychological violence. At meron tayong tinatawag na economic abuse. So, ang dami. Physical, tapos meron pang sexual, psychological, economic abuse. Oh, 'di ba? So mamaya pag-uusapan po natin 'yan. Sa shoutout muna tayo, isang magandang gabi muna sa mga nanonood po sa atin sa DZRH News Facebook Live. Sa mga nanonood din po sa DZRH News Television Facebook Live and sa DZRH TV live stream sa YouTube. Hanapin nyo lamang po kami. Live po kami ngayon. Shout out po, magandang gabi po sa mga nanonood sa atin. Florence Regalo, kay RF Bausa, and yung mga taga Pila Laguna, magandang gabi po. BNP, Salvacion Escobar,
Magandang gabi rin po, Joanne Manzanillo. Jerry Sumagaysay, happy weekend. Excited ka na, Jerry? Marilyn Tison. Ganun din po kay Tita Erlinda Agloco ng Ilocos Norte. Robinson Cervantes po ng Nara, Palawan. Nanay Connie dyan po sa may Virac, Catanduanes. And ganun din po sa mga nanonood sa atin, kila Danilo Rigos. Ayan. Shoutout din po kay Mama Will and Papa Will ng Dasmariñas, Cavite. Melvin Letrodo. And ganun din po si Teresita Atienza. Saan na ba si Teresita Atienza? Laging present din sa atin yan. Magandang gabi po kay pahabol greetings na lang din po kay Marilyn Tison. Ayan. Masaya daw siya na marinig ang aking mahiwagang tinig. Mamaya po mamimigay po tayo ng 500 pesos para sa ating Kring Kring promo. Remind lang namin kayo, malapit na po ang ating 87th anniversary. So, marami po tayong mga activities, marami tayong mga papremyong ipamimigay para sa mga kababayan natin na lagi pong nakatutok po sa DZRH. Ito po yung pasasalamat namin kasi for the longest time, lagi kaming number 1 sa puso nyo at lagi kaming nagna-number 1 sa mga surveys. No? Thank you so much po. Babalik po tayo. Ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Nakakasama nyo pa rin po. Ako po si Atty. Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin 6:54 na po ng gabi. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. The reason why we wanted to host, one is, of course, we want everybody to know yung potential ng Pilipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody wants to be an Olympian. Okay. But for you to be an Olympian, number one, you have to be best locally. The biggest dream or the biggest objective talaga is of PBAD nung ating section and nung ating program direction is to really develop especially the current national team mo, sina Jello, sina Clarence, sina Mika to really excel and pumasok sila
sa Olympics. Hi, I am Melvin Consuni Nubla, Head of Development ng Philippine Badminton Association. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. DZRH Usapang Legal, kasama pa rin po yours truly, ako po si Attorney Cam. Pinag-uusapan pa rin natin may kinalaman sa VAUSI. Lalaki lang bang maaaring makasuhan ng VAUSI? Ayan, kasi violence against women and their children. So automatic ba, isipin natin lalaki ang dapat ma-file ng kaso? Ang sagot po dyan ay hindi. Hindi po, no? Ang VAUSI po ay maaaring makomit din po ng mga kababaihan. Paano yun? Paano yun, attorney? Sabi mo kanina, relationship, sexual relationship, may dating relation. So, paano magiging babae? I am talking about yung mga lesbian partners, no? Nung mga partner po ng mga kababaihan. So, yung mga kasama po sila, no? Yung mga naalala ko kasi na mental block ako dun sa may nag-viral na video. Naalala niyo yung parang may bata, no, na sinisipa, sinusuntok nung isang lesbian. Yun po ay partner niya, no? Tapos yung anak niya yung ginano, no? Physical violence. Hindi lang po physical violence yun. Meron pong psychological violence yun kasi may trauma yun eh. So, that's a good case, no? Ng VAUSI. Okay. Bago natin tutukan yung mga iba't ibang uri po ng violence, tanggap muna tayo ng report mula kay RH23 Edwin Duque. Ayan. Yung tahanan daw po ni Senator Jinggoy Estrada ay medyo walang tao o tahimik? Tahimik daw eh. Walang tao ba ito? Hindi daw po uuwi ngayong gabi ayon po sa mga security guards, ha? Ang buong detalye mula kay RH23 Edwin Duque. Edwin? Attorney Cam, mismong chief PAO ni Senator Jinggoy Estrada ang nakiusap. Hindi lang sa atin mismo, sa iba pang mga media outlet dito sa bahagi dito sa kanilang tahanan dito sa number 240 Lieutenant Siaga Building, San Juan City dito sa Metro Manila. Ang kinumpirma na hindi raw uuwi o pupunta ngayon si Senador Jinggoy Estrada matapos maglagat ng mga piyansa sa Sandigang Bayan. At ayon dito, marami na raw nagre-reklamo mga kapitbahay dahil hindi na raw sila nakakada ng maayos at hindi na nakakaparada ng maayos. Una ay isang mobile patrol din ng PNP sa San Juan ang pumunta dahil nga sa tawag ng reklamo at ilang CIDG raw yung mga dumadaan-daan dahil inisip nila ay pupunta ron. Kaya nilinaw nitong kanyang tauhan na si Miss Pichi na hindi raw pumunta si Senator Jinggoy at nakiusap na i-clear na itong area para doon naman sa mga tao nakatira sa kanilang palibot maging maaliwalas na sa kanilang pagdaan.
Sa ngayon ay nanatiling natahimik itong lugar at ayon sa mga kapitbahay, kahapon ay andito raw si Senador Jinggoy pero kanina nitong mula umaga ay wala raw silang nakita at hindi raw dito galing mismo bago ito pumunta sa Sandigan Bayan. Yan, update mula pa rin dito sa San Juan City. RH123, Edwin Dong kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edwin, I'm sure naman, no, baka meron pang mga ibang bahay itong si Senator Jinggoy, hindi lang iisa, no? Saan kaya siya? At ito lang kasi ang alam ng lahat at ang marami, dito talaga yung pinakabahay niya. At ang kasunod nito, yung bahay naman ng tatay niya sa may parking Green Hills, kung saan ay dati nung may kaso rin, doon inuli. Pero maliban doon, wala na tayong alam at pero naniniwala yung iba na posibleng may ibang bahay at o sa ibang lugar pupunta pagkatapos niyang maglalagak ng piyansa. Okay, maraming salamat, Edwin Duque. Okay. Back to you, Tony Cam. Thank you so much, RH23, Edwin Duque. So ngayon, hindi daw uwi dyan si Senator sa may bahay nila sa San Juan. Yung mga nakapaligid na mga, aligid-aligid na mga PNP daw, tsaka si IDG. Ano daw, depende sa kanila kung maaalis sila o hindi, no? Kasi baka nag-aantay pa sila, no? Yung mga kapitbahay, ayan, nakikiusap na sana ayan, para mabawasan yung traffic dyan, yung daloy ng traffic, bukas na lang, 8 to 5. 8 to 5 daw. Okay, eto po, no, may kinalaman pa rin po sa VAUSI. Ayan, ang ating pinag-uusapan. So, kanina sinabi ko meron pong iba't ibang klase po ng violence, no, o pang-aabuso. Meron po tayong tinatawag na, unang-una yung physical violence. Physical violence po, yung pisikalan, di ba? Yung binubugbog. Naalala ko na naman. Yung isang nag-viral din na pulis, di ba? Naggrabe, kung suntukin niya yung kanyang partner, pag suntok sa may tiyan, di ba, pumlakda. Alam niyo po kasi, kahit sang anggulo tignan, no, iba ang lakas ng mga kababaihan sa lakas ng kalalakihan based on physical features natin. Yung hormones natin, yung mga pinoproduce natin, iba talaga ang mga kalalakihan. Mas malakas talaga sila kumpara sa babae. Okay? Kaya nga, di ba, nagkaroon ng mga protesta na ang mga parang transgender na dating lalaki ay sumasali sa mga sports ng kababaihan kasi iba talaga magkaiba talaga ng physical attributes, no? So yun yung pinaglalaban nila. Kaya itong VAUSI, kita nyo sa video, di ba, yung viral na police tsaka yung partner niya, yung babae nagpo-provoke, nananakit din. Pero nung gumanti yung pulis, 'di ba, talagang nagplanking siya, no? Kasi iba talagang yung lakas ng mga kalalakihan. So imagine kung ang babae hindi lumalaban lalo, 'di ba? So kawawa. So yung mga nananakit o kaya naman kinukos yung or nagte-threaten ng harm, halimbawa yung umaamba, yung natatakot ka talaga. Kasi naambahan ka o kaya nasampulan ka na. So, pag yung amba, traumatic din on your part, di ba? O kaya naman, basta hindi lang yung babae, pati yung anak niya or anak nyo, no? Takot sa'yo at pinipisikal mo din, inaabuso mong pisikal. So, X yun. Isa pang pang-aabuso, yung violence na pinag-uusapan sa VAUSI, yung sexual violence. Attorney, paano po yun? Yung mga sexual in nature, no? Yung mga sexual harassment, nanghihipo, no? Even for example, no? Tinatrato mo yung babae at saka yung kanyang anak as a sex object, no? Tapos, meron kang mga remarks na grabe, parang nakakalula, hindi kagandahan sa pandinig ng isang normal na tao at may kinalaman ito sa mga sexual remarks, no? O kaya naman, yung sabi ko kanina, yung panghihipo at yung mga panghihikayat na manood ng mga malalaswang bagay, kaya mga sexual abuse kahit ayaw ng babae, di ba? O kaya yung kanyang anak na
pinapanood mo kung ano-ano, di ba? Naku, negative yan. So, pag ganyan po, kakasuhan ka rin po ng VAUSI. Pasok ka din dito. Okay? So, kasama rin po, no, yung psychological violence. Ito na yung sinasabi ko na meron ng kasamang trauma, nagkakos na ng mga mental anxiety, emotional suffering, depression, mental anguish, no? Hindi na nakakatulog dahil sa mga pinaggagawa mo, pang-aabuso mo, no? At kung saan parang hindi na normal ang kanyang behavior, no? Dahil dun sa pinapakita mo, dahil nga nagkaroon na ng takot, no? May fear, meron ng mental or emotional trauma. Ayan. Lagi mong pinapahiya, no? Ang mga kabataan pa naman ngayon, sabi nga ni Senator Robin Padilla, ay weak, no? Ano ibig sabihin ng weak? Ibig sabihin po, very sensitive na sila. Dati yung mga lolo't lola natin, tatay natin, magulang, tayo, no? Medyo matatapang pa ng onte. Pero iba ang mga kabataan ngayon. Very sensitive sila. So kapag nakarinig sila ng mga words na magkokos sa kanila ng mental trauma, no? Maaari kang pumasok dito sa VAUSI. Kaya yung bibig mo, wag mong hayaang maging pasmado. Okay? Wag kang magsalita ng mga hindi kaaya-aya. Kasi maaaring iba ang dulot nito doon sa receiver ng information or ng words na yon. Okay? Sabi nila kasi ang communication, two-way yan. So yung giver, yung nagbibigay ng information, tsaka yung receiver, yung nagre-receive ng information. Maaaring ikaw na nagbibigay ng information, giver, hindi mo nais, no, na siya ay makaranas ng mental trauma. Maaaring nagjo-joke ka lang, no, pero hindi mo alam, hindi na pala siya maganda, na maaaring cause na ng maaaring mental breakdown yung taong iyon. Tapos lagi niyang iniisip, bakit yun sinabi niya? Bakit ganito? Tama ba yun? Ganun. So, tanggalin po natin yan. At syempre, kasama po sa mga psychological violence, yung mga stalker. Stalker, when you say stalker, iba yung lurker, oh, sa Facebook lurker daw. Ang stalker, yung inaabangan mo siya paglabas sa opisina, inaabangan mo siya sa labas ng bahay, kung saan siya pumunta, nakasunod ka, tapos, alam mo yun, stalker ka talaga, kung anong ginagawa niya, gusto mo, dapat alam mo. Nagkakos siya ng emotional or psychological distress, kasi yung tipong, paglalabas siya, nandiyan ka, tapos pag yung tingin mo kakaiba, no, yung mga gano'n. May mga kakilala tayo, yung tingin nila, parang normal lang sa kanila, pero nakaka-offend yung tingin, no? Yung makatingin ay parang matalim ang tingin, kaya laging na sasama sa rambulan. Kasi parang napag-iinitan, kasi kapag tumingin, parang lagi, no? Naghahamon ng away. So ganito rin yun, pag tumingin siya parang, akala mo hinuhubaran ka, o kaya pag tinignan ka, akala mo naman nababasa mo may desire sa'yo, no? Kasi sometimes yung mga iba, alam nila yung tingin na may mali siya, tsaka tingin na walang mali siya. Although kahit sabihin mo na hindi mali ang interpretation nila, pero the mere fact na lagi kang sumusunod, lagi ka nandun kung saan siya, pati sa trabaho nandun ka, no? Parang creepy, no? Parang creepy yung dating mo, maaari kang makasuhan ng VAUSI. So kung halimbawa hindi mo malabas ang iyong nararamdaman, patulong ka sa iba, no? I-confront mo once and for all. Pag ayaw sa'yo, move on sa iba, diba? Hindi po pwede yung lagi kang parang abangers. Kasi nga, may gusto ka sa kanya o kaya meron kang emotional feeling sa kanya. Pero, nagkukos na siya ng mental breakdown, no? O kaya, distress doon sa babae. So, be careful. Yung mga pasilip-silip sa mga bintana, peeping, tawag mo doon. May tawag doon yung peeping, yung naninilip, no?
Kapag lagi kang ganyan, na parang gusto mo lagi siyang silipan, kasama rin yun. O kaya, nasa bahay ka nila, sinisilip mo sa window nila. So, pwede ka rin makasuhan ng vowsy. O kaya naman po, no? Ano pa ba yung mga po pwede? Sa mga, kaya, sinira mo yung property, no? Ng babae o kaya nung anak mo or anak niya, no? Cellphone, mamahalin. Inutang. Hindi pa bayad. Tapos ang mahal pa nung cellphone na yun. Tapos sinira mo lang. Nag-cause ka ng emotional stress, no? So, baka po pwede. Tapos, nangaabuso ka pa, no? So, kasama yan. Vowsy yan, no? So, ang dami, no? Pagpapansinin mo, ang dami na maaaring senaryo na pwedeng makasuhan ka ng vowsy. Pero isa sa mga pinaka-gas-gas din na pang-aabuso na laging vowsy ang katapat ay yung economic abuse, no? Paano naging pang-aabuso, no? In relation dun sa ano, no? Yung economic abuse. So, unang-una, kapag halimbawa, no? Ikaw po ay, halimbawa, nagkaanak kayo, di kayo nagkatuluyan, kailangan magbigay ka pa rin ng support. Ngayon, kung hindi ka nagbibigay ng support, no, pero meron kang legitimate profession, o kaya malaki ang kita mo, no, maaari ka makasuhan nito, no, economic abuse. O kaya naman, ayaw mo lagi na magtrabaho yung asawa mo, piniprevent mo siya mag-engage dun sa kanyang profession. Gusto mo, lagi lang siya nasa bahay, nakakulong, para walang makakilala, kasi ano ka, TH ka, tamang hinala, no? So, economic abuse yun. Kasi bakit? Kapag ang babae po, nakarelay lang po sa sahod ng kanyang asawa, wala kang choice kundi sumunod sa kanya kung anong gusto niya, i-please siya, kasi nga sa kanya yung sahod. Pero kapag may sarili kang sahod, medyo lumalakas ang loob mo. Medyo medyo matapang ka. Ganon. So, pag ganon po na medyo matapang ka, so hindi ka papayag mo pang maabuso ka, no? So, may mga ganong ibang kalalakihan na ayaw nila, dinideprive ka nila na magkaroon ng sariling pera kasi gusto nila, sa bahay ka lang, makakulong ka lang, wala ka mamimit ng mga kakilala. Mamaya maagaw ka pa, no? So, maaari rin po siyang ground ng economic abuse, no? O kaya naman, may pera siya. Pinanganak siyang yayamanin, nakakaluwag-luwag. Ang parents niya ay mga professional, maraming naipon, no? Tas mga binigay sa kanya, pinamana sa kanya. Aba, ikaw na walang trabaho, ikaw pang kumokontrol ng pera niya, ng property niya, hindi siya makagalaw, hihingi pa siya sa'yo. Aba, teka lang, teka. Economic abuse yan. Di ba? Maaring makasuhan ka ng vowsy. O kaya naman may bahay kayo, sobrang galit mo, sinira mo, basta nagde-destroy ka, yung mga TV, pinaghampas mo, sobrang galit mo, no? Pag dinidestroy mo yung household properties, pwede ring economic abuse yan. So, mamaya, tatanggap naman tayo ng tawag mula sa Kring Kring promo at mamimigay tayo ng 500 pesos. Shoutout muna ulit tayo. Magandang gabi po. Pahabol greetings po tayo, Danilo. Ganon din po sa mga nakikinig sa atin. Hello po, magandang gabi. Happy weekend. Kina Moonbeats, Jericho Ferrer, kay Henry Dolohan ng Zambales, Margarita Guevara. Uy, nanonood naman daw po sila. Pampanga. Si Baby Claire Sugalan, nanonood sa kauna-unahang stasyon sa radyo, DZRH, sa Zambales. Tristan Wyatt Gulay, si June Totoy Maranan, sa Batangas naman daw po ito, no, nanonood sa Lemery. At Happy Friday kay Margarita Guevara. Pahabol din po na pa-shout out. Ayan, sa nanonood sa atin sa DZRH News Television. Good evening po. Magandang gabi po. Kina Wency Kapasya. Ayan. Babalik po tayo ha. Ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Oras po natin
alas 7:17 na po ng gabi. This time check is brought to you by Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Abangan this Saturday. Becoming Limitless Beyond. We are Believe. And you're watching Scene Zone. Kumakanta-kanta na rin po ako. Ang napanood ka namin somewhere. The Voice. Hindi ako kumakain. Pero kami nakikita. Online? Kasi nakikita ko lahat nire-restore. Okay. Believe.
at humandang ma-LSS sa kanilang kantang Mahika. Ikaw, yeah. Bilang mo na parang mahika. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. DZRH, Usapang Legal, kasama pa rin po yours truly, Attorney Campo. Yung mga nagtatanong po na ano po ba yon yung violence against women and their children. Pag sinabing children, anong edad po ba? Basta po hindi po nasa legal age pa na 18. So, below 18 years of age, minor de edad pa po yan. Okay? Para sa ating Kring-Kring Panalo promo, ayan, yung mga gusto pong manalo ng 500 pesos, eto na, no? Meron po kaming natawagan, kausapin na natin at tanungin natin kung taga saan siya. Magandang gabi sa'yo. Good evening. Hello po, magandang gabi po. Ano pong pangalan nila? Annalyn Tabuyok po. Taga saan si Miss Annalyn Tabuyok? From Nagilian, La Union po. La Union, anong salita dyan? Ilocano ba? Yes po, Ilocano po. Marunong ka. Amo ti Agsa o ti Ilocano. Naimbag na rabi ko, ma'am. Naimbag nga rabi, Annalyn. Mano taon mo? 29 po. Ay, bages pa. Ada asawa? Adan, ma'am. May anak po? Dalawa po. O sige nga, mag-shoutout ka muna sa mga kamag-anak mo dyan sa may La Union. Shoutout po sa Biduya family po. Kamusta po kayo dyan? Saan ka banda sa La Union? Kasi alam mo, kapag halimbawa pupunta ako ng Marcos, Ilocos Norte. So magdadrive ako from TPLEX, yung SLEX, TPLEX. Pag La Union, grabe ang haba talaga. Parang 3 oras mong babiyahin yung La Union bago ka makarating ng Ilocos Sur. Sobrang haba. Start ng Agoo, di ba? Anong lugar ka ba dyan sa La Union? Nagilian po. Nagilian. Ayan naman pala eh. Paano mo nalaman itong Kring-Kring Panalo promo natin? Paano mo nalaman itong Kring-Kring Panalo promo natin? Matagal na po akong naka-follow po. Tapos, sa mga ibang kaibigan ko rin po. Very good. Ayan, malaki mo, tsaka paglandakan mo, sali pa sila sa ating Kring-Kring Panalo promo. Ready ka na sa katanungan natin? Ready na po. Ano po ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas na magse-celebrate ng 87th anniversary sa July 15? DZRH po. Yeah! Dahil dyan, congratulations! Nanalo ka ng 500 pesos. Meron ka pa bang gustong sabihin tsaka batiin? Maraming salamat po sa DZRH. Kayo po, Attorney Cam. Ayan. Malaking tulong po. Ayan. Po pambili ng school supplies po. Ayan. Thank you so much, Annalyn. Maraming salamat. Huwag mo ibababa yung telepono dahil kakausapin ka na aming kasamahan dito para malaman mo kung paano makiklaim ang iyong prize. Sa mga gustong manalo po, puntahan lang po ang DZRH Facebook page namin. Naka-pin po yung aming post at pwede po kayong sumagot sa aming online form. Ilagay po ang pangalan tsaka yung inyong cellphone number para po pag natawagan namin kayo, kayo na po ang mananalo ng 500 pesos. Sagutin lang po yung katanungan namin, napakasimple lamang po. Ano ba ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas na magse-celebrate ng 87th anniversary sa July? O, diba? May mga nagtatanong din po paano kung halimbawa, no? Nananakot po yung ex, no? At hindi daw po magbibigay ng suporta kung hindi papakita ang bata at hindi papahiram ng 3 beses or 4 na beses sa isang linggo. O pag ganito po economic abuse po ito. Tandaan po ninyo kasi kapag hindi kayo kasal, ang kustodiya po ng bata ay nasa nanay. No? Yan po advantage ng mga nanay, no? Kapag halimbawa hindi kasal, ang custody, minor de edad, nanay yan. Unless otherwise, siya po ay ma-declare ng korte na hindi po fit
bilang isang magulang, no? At para sa best interest ng child, ibibigay sa iba ang kustodiya ng bata. Pag wala pong ganon, nasa nanay po yan. Hindi niyo maaaring takutin ng nanay, no, na hindi kita pabigyan ng suporta yung anak mo kung hindi mo papahiram sa akin ng mga 4 times a week, no? Hindi po pwede yun. Vowsy po yan. Maraming salamat. Nakasama po ninyo. Ako po si Attorney Cam. Hanapin niyo po ako sa Facebook. Meron po akong TikTok account, ATTYCAM. Yan, sumasagot po tayo kapag medyo nakakalog po sa schedule. Yung mga followers natin, wag po kayo mainip, pasensya na po at hindi tayo minsan nakakasagot ng agad-agad kasi busy din po. Mondays, Wednesdays, and Fridays, nakakasama po ako, Attorney Cam po. Every Tuesday and Thursday naman po, Attorney Rina Seco. Para sa DZRH Usapang Legal, muli po, para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Oras po natin, alas 7:28 na po ng gabi. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng kumpanyera ng bayan, Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal.